Handa na po ang breakfast niya, Sir Grayson. Ang malumanay na boses ni Bridget ang bumungad sa binata isang umaga. Ngumiti pa si Bridget ngunit halatang peke at pilit yun. Ito ang naging trabaho ng dalaga sa mga nakalipas na buwan at bago ito sa kanya. Bago para sa kanya ang umakting na mahinhin, malumanay at babaeng babae dahil sa totoong buhay hindi naman siya ganun. Wala pa si Daddy? Tanong ni Grayson. Pababa na raw po siya, mauna ka na raw pong kumain. Kalmadong sagot ni Bridget. Alam ni Bridget ang trabaho na pinasok niya. Dahil ito ang bahay ng kanyang supremo at nandito siya sa pamamahay ng mag-ama. Ito ang trabaho na pinapagawa sa kanya ng kanyang boss nang sa ganon ay mabantayan si Grayson. Ang kanilang pamilya ay mainit sa mga mata ng tao at higit sa lahat ng mga retired agents na kalaban na rin simula nang umalis ang mga ito. Dad, ngumiti si Grayson nang makita ang ama na umupo sa kabisera ng kanilang lamesa. How's your day? Tanong ni George. Ayos lang naman. Wala namang bago. Bukod sa mag-aral ng business at pamunuan ng negosyo. Besides, hindi ko rin naaamoy ang panganib kahit saan ako magpunta. Sagot ni Grayson habang hinahalo ang kape. Tumango si George at pasimpleng tinignan si Bridget na nakatayo sa gilid at abala sa paglilinis ng mga furnitures. Dapat ka pa rin mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung sino-sino ba ang dapat na pagkatiwalaan sa hindi. Sumang-ayon na rin si Bridget na nasa gilid dahil yun palagi ang sinasabi ng kanyang boss. Hindi nila alam kung sino ba ang totoo sa dami ng nakakasalamuhan nila. At mamaya'y magulat na lang sila, sinasaksak na pala sila patalikod. Nang matapos kumain ang mag-ama, mabilis na inasikaso ni Bridget ang mga plato at baso. Aalis na ako at may importante akong meeting. Sabi ni George. Ikaw nang bahala sa kanya. Sige, sir. Malumanay na saad ng dalaga. Sa araw na yun, puro pag-aasikaso ang ginawa niya. Panay ang sunod sa mga utos ni Grayson at may pagkakataon pa na pati panligo ng binata siya ang naghahanda. Napairap na lang si Bridget at agad na umupo sa sofa nang matapos ang kanyang trabaho sa araw na yun. Tapos ka na sa trabaho? Nagtatakang tanong ni Grayson. Tumango si Bridget. Yes, sir. May kailangan ka pa ba? Wala naman. I have to go to the car racing event. Gabing-gabi? 11:00 na ng gabi, sir. Hindi ba delikado? Natawa naman si Grayson at ngumisi. Marami naman akong kasama. Sige na, I have to go. Just sleep. Pero hindi nakinig si Bridget, bagkus ay agad siyang nagbihis ng leather skinny jeans, black sando, at isang leather jacket. Gamit ang motor na nakatago sa bakuran, ay agad niyang sinundan si Grayson. Mabilis ang pagpapatakbo niya habang sinusundan ang GPS tracker na nakakabit sa kotse ng binata. Nang makarating sa tamang venue, ay agad nagtago si Bridget at mabilis na pinarada ang kanyang motor. Good evening, ma'am. Welcome. Ngumiti ang isang lalaki sa entrance. Thanks. Dito po kayo sa kanan umupo. Kung audience lang kayo. Saad ng lalaki at ngumiti ulit sa kanya. Tumango si Bridget. Agad niyang nahanap si Grayson. Kasama nito ang mga kaibigan na may kanya-kanyang babae habang ito ay wala. Nagtaas ng kilay ang dalaga at agad na tumayo sa gilid para manood. Hindi niya na namalayan ang oras at 3:00 na ng madaling araw kaya agad niyang tinignan si Grayson. O, ano oras na pala? Natatawang sabi ng lalaki na kulay abo ang buhok. Sabi ko naman nanalo ang isang yun eh. Tumawa naman si Grayson. Paano ba yan? Dito na lang? Mag-iingat ka. Napahinto silang lahat ng may humarang na 5 kalalakihan na tanging mga mata lang at bibigang kita. Dude, bulalas ng isang kaibigan ni Grayson na blonde ang buhok. Pinanood ni Bridget ang anak ng kanyang boss.
Base sa kanyang nakita, mabilis ang binata ngunit may kahinaan din sa pag-ilag. Napaaray sa isip si Bridget nang tamaan si Grayson ng suntok sa tagiliran nito, ngunit hindi doon nagpatalo ang binata. Dahil yumuko ito at niyakap ang magkabilang braso at hita ng lalaki at ibinalibag. Ganyan nga. Nakangising saad ni Bridget habang nanunood. Tumalo naman si Grayson sa nguso ng kotse at malakas na sinuntok ang isang lalaki sa ilong dahilan para dumugo yun. Hinawakan nito ang magkabilang braso at dinala sa likod nito. At mabilis niyang sinipa ang likod nito dahilan para mapaaray ito sa sakit. Grayson! Sigaw ni Luis. Natigilan sila pare-pareho nang may lumipad na 3 throwing knives sa lalaking kaharap nila. Tumama ito sa ulo ng mga lalaki kaya nanlaki ang mga mata ni Grayson. Lahat sila ay gulat na napatingin, ngunit si Bridget nakangisi lang at tila dismayado pa dahil hindi sa noo tumama kundi sa ulo lang. Sino yon? Nauutal na tanong ni Maki. Tinignan ni Grayson ang paligid, ngunit isang motor lang kanyang nakita na humarurot palabas ng parking lot. Hindi ko rin alam. Pinagmasdan ni Bridget ang mga hindi kilalang tao na nasa labas ng mansyon nila Grayson. Gabi na? At tila nagmamasid ang mga ito sa kabuuan ng bahay na tila kinakabisado para madaling makapasok. Ngumisi si Bridget. Ngisi na nakakakilabot at ngising hindi gugustuhin na makita ng ilan. Malalim na ang gabi at tulog na panigurado ang mag-ama. Kaya naman agad kinuha ni Bridget ang mga kutsilyo. Pinadala kaya sila? Dahil sa nangyari kagabi? Tumawa ng mahina si Bridget habang dahan-dahan na naglalakad pababa ng hagdan. O baka naman, dahil alam nilang may isang taong hahadlang sa kanila. Dahan-dahan na dumaan si Bridget sa likod ng bahay. At agad na dumaan sa maliit na pinto sa likod ng bahay. Napatingin ng dalaga sa 4 na kalalakihan, ngunit hula niya ay marami pang nakatago sa dilim. Sumipol siya, dahilan para mapatingin sa kanya mga lalaki at maging alerto. Anong ginagawa niya sa pamamahay ko? Tanong ni Bridget. Sino ka? Tanong din ng isang lalaki. Hindi maintindihan ni Bridget kung pinapalaki ba nito ang boses o sadyang ganun talaga. Ba't mo kailangan malaman kung sino ako? Ngumiti si Bridget, hinagis niya sa hindi kalayuan ng kutsilyo at may natumba kung saan. Napaatras sa mga lalaki. Ano't? Isa ka ba sa mga tauhan ni George? Anong problema kung ganun nga? Hinagis na naman ni Bridget ang kutsilyo sa hindi kalayuan at may natumba na naman. Nakapagtataka na hindi kayo gumagalaw. Are you fishing for information? Ngumiti ang dalaga. Kahanga-hanga. Ikaw ang magiging hadlang sa mga plano namin. Balita ako, may tauhan si George na pinakamagaling sa lahat. At alam mo kung sino? Naglakad si Bridget. Dahan-dahan ang kanyang lakad habang pinapaikot sa kamay ang kutsilyo. Mabilis siyang tumakbo at sinaksak sa dibdib ang lalaki. Nagulat na gulat. Ako yun. At kung ayaw niyo isa-isahin ko kayo, dahil sa pamamasok niyo sa tahanan ko, umalis na kayo. Thank me, cause you're not going to die. Mariing tinignan ni Bridget ang 4 na kalalakihan, na bakas ang takot sa mga nanginginig nilang mga mata. Bakas ang takot at kaba, dahil nanginginig din ang kanilang kamay, kaya mas lalong napangiti ang dalaga. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Linis ang unang ginawa ni Bridget at narinig niyang aalis na naman si Grayson kaya kailangan niyang sumunod. Sa araw na yon ay usap-usapan sa kanilang hapagkainan ang nangyari sa car racing. At unang tingin pa lang ng kanyang boss, alam niya na kaagad. Aalis ako mamayang gabi. I just have to deal with some businessman. I need to relax. Natawa si Grayson. Di sasama na kami. Ngumiti naman si Luis. Tapos na rin naman kami sa ginagawa namin kaya sasama na rin kami. Tinignan ni Maki si Bridget na naglilinis. Parang ang bata pa ng maid nyo. Tsaka, kutis mayaman.
Tinignan ni Grayson ang dalaga na lumipat naman sa television para doon maglinis. Siya ang pinakamahinhin sa lahat ng kasambahay namin. Mabait, pero parang weirdo kaya hinahayaan ko. But she's pretty. Bulong ni Luis. Natawa si Grayson at napailing. Huwag ang maid namin, Luis. Tara na nga sa club. Wow, parang pagmamay-ari ko ipagbawal. Nang aasar na sabi ni Maki. Tinignan ni Grayson si Bridget. Maganda nga naman talaga ang dalaga. At lagi yung napapansin ng binata pero wala siyang lakas ng loob para makipag-usap. Dahil nai-intimidate siya sa masungit na mukha nito. Napailing na lang si Grayson at agad na umalis ng bahay kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, hindi alam ni Bridget ang magiging reaksyon niya dahil sa mga napag-usapan na magkakaibigan. Hindi ba sila napapagod umalis? Napabuntong hininga si Bridget at pinagmasdan ng mga ito. Magka-club na naman sila? Ang mga bata talagang yun? Tanong ng matandang maid. Tumawa naman ng bahagya si Bridget. Hayaan mo naman ang susunduin ko na lang si Sir Grayson mamaya. Dapat lang dahil naku, lasing na naman ang batang yan at magrereklamo na masakit ang ulo. Napailing na lang ang matandang maid dahil doon. Dumating ang gabi at akmang susunduin na ni Bridget ang binata nang biglang may marinig siyang kalabog sa living room. Dali-dali siyang tumakbo pababa at nahugot niya ang kanyang hininga na makita si Grayson na nakahiga sa sofa. Lasing na lasing ang binata at hindi pa nahubad ng sapatos. Goodness! Napailing si Bridget. Marahan siyang naglakad sa kusina at agad na kumuha ng towel at tubig na malamig para kay Grayson. Mabilis siyang pumunta sa binata na agad namang umayos ng upo at napatingin sa kanya. Bridget? Tawag ni Grayson. Ikaw ba yan? Oo sir, pupunasan ko lang ang mga braso mo. At pati na rin ang mukha mo para naman makatulog ka na. Tumango si Grayson. Alam mo, ang ganda mo. Pero weirdo ka. Sinundot ng binata ang pisngi ni Bridget. Hindi yun pinansin ng dalaga at nanatili siyang nakatingin sa binata. Ito ang pangako na sinumpaan niya sa Supremo. Ang ingatan at protektahan ng nag-iisang anak nito, ngunit alam ni Bridget na delikado rin ang puso niya. She's been eyeing Grayson for a long time at aaminin niyang lubos siyang humahanga sa binata dahil sa angking kabaitan at kagwapuhan nito. Pero pakiramdam niya, maraming nakatago sa misteryosong pagkatao nito. Lahat ng kaibigan ko, gandang-ganda sa'yo. Pwede bang tigilan mo ang pagpapaganda sa kanila? Tumawa si Grayson at bumuntong hininga. Pero hindi ko sila masisisi. Maganda ako? Tanong ni Bridget at ngumiti. Oo. Ngumuso pa si Grayson at hinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Natigilan sila pareho nang matingnan nila ang isa't isa. Nawala ang ngisi sa labi ni Bridget at diretso naman ang tingin ni Grayson sa kanya. Bumilis na naman ang tibok ng puso ng dalaga. Ngunit kailangan niya itong pigilan. Akmang aalis siya nang hilahin siya ni Grayson, dahilan para maglapat ang mga labi nila. Grayson! Gulat at nanlalaki ang mga mata ni Bridget. Kiss me. Kiss me back, Bridget. Napalunok si Bridget at kusang gumalaw ang kanyang labi at napahawak sa kamay ng binata. Alam niyang bawal ito. Alam niyang bawal mahulog ang loob niya sa isang lalaki na kanyang misyon. Ngunit paano niya matatanggihan ang nilalaman ng kanyang puso? Kailangan mo sumama kay Grayson sa Tagaytay. May bagong project siya doon. At alam mo na ang trabaho mo. Mabilis na tumango si Bridget at agad na lumabas ng library. Dumiretso sa kanyang kwarto para magbihis. Nagbihis siya ng jeans, simpleng t-shirt at sapatos. Nagdala din siya ng konting damit at mabilis na lumabas ng kanyang kwarto. Agad niyang naabutan si Grayson at agad na dumiretso papunta sa binata. Bakit ako pa ang kailangan mong kasama?
Tanong ni Bridget. Bakit hindi ikaw? Tanong din pabalik ng binata sa kanya. Isa pa, si Daddy ang nagsabi na ikaw ang isama ko. Tumango si Bridget at hindi niya makalimutan ang halik na nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit tahimik na pinagdadasal ng dalaga na sana ay nakalimutan ito ng binata. Tara na sir, malayo pa ang biyahe. Okay, get in. Sabi ni Grayson. Maging siya ay namamangha dahil simpleng damit lang ang suot nito ngunit angat na angat ang kagandahan. Matagal na ba kayo magkakilala ni Daddy? Hindi naman. Simpleng sagot ni Bridget. He trusted you so much. Akala ko matagal na kayo magkakilala. Saad ni Grayson at ngumisi. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa hanggang sa makarating sila ng Tagaytay. Agad na pinagmasdan ni Bridget ang buong lugar at namangha siya sa kagandahan ng mga puno at iilang bundok. Bumaba silang dalawa ng kotse at agad nang umuso ang dalaga at mabilis na sumunod sa binata. Kakain muna tayo at pwede kang magstay sa hotel. Is that okay? Tumango naman si Bridget. Okay lang. Okay ka lang? Hindi maiwasan ni Grayson ang magtanong. Kanina ka pa tahimik. Tahimik naman talaga ako. Ani Bridget at napangiti. Tara na sir, baka hinihintay ka na ng kliyente mo. Sa araw na yon, naiwan mag-isa si Bridget. Kaya naman ang ginawa niya ay ang mamasyal at suluhin ang mga bagay na hindi niya nararanasan noon. Huminga ng malalim si Bridget at tinignan ng binata na nakikipag-usap sa isang kliyente. At sigurado naman siyang walang mangyayari dito dahil maraming tao. Hi miss. Ngumiti ang lalaki. Pwede ba ako magtanong? Kung nasan dito ang banyo ng mga lalaki? Hindi ko alam. Pwede ka doon magtanong sa guard, baka sakaling alam nila. Baka ka ako alam mo. Ngumiti ang lalaki. Ang ginawa mo kagabi. Napaatras si Bridget at napatingin sa lalaki. Hindi niya namalayan ang kanyang paa na patuloy na umaatras. Pero sinisigurado niya na hindi sila makikita ni Grayson, lalo pat ayaw niya itong abalahin sa ginagawa. Agad siyang umikot at mabilis na nahuli ang kamay ng lalaki. At marahas niya itong sinandal sa puno habang ang braso ng dalaga ay nasa leeg nito na ikinagulat ng lalaki dahil sa biglaang pag-atake niya. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Bridget. Madali ka lang mahanap, miss. Madali lang din malaman ang tungkol sa buong pagkatao mo. Pinagbigyan ka lang namin nung gabi. Pero ang ginawa mo sa leader namin, na nananahimik sa tabi, hindi namin kayang pagbigyan. Tumalsik si Bridget sa hindi kalayuan, sa lakas ng pagkakasipa sa kanya. Mabilis siyang tumayo, at agad na umilag sa pagsipa ng lalaki sa kanya. Nakuha niya ang talampakan nito, at mabilis na pinaikot, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Ngunit kapag kuwan, ay nakabawi rin ito sa kanya, sa isang malakas na pagsiko sa kanyang dibdib. Kung makapagsalita ka, akala mo wala kang kasalanang ginawa. Pilit yung pinapasok ang pamamahay ko na walang permiso na galing kanino. Gigil na saad ni Bridget. Ngumisi ang lalaki at mabilis na nahuli ang buhok ng dalaga. Di sa susunod, hihingi kami ng Natigilan ang lalaki sa pagsasalita. Nang may isang malakas na dagok sa batok, ang naramdaman niya mula kay Grayson. Mabilis siyang natumba habang nanlalaki ang mga mata ni Bridget sa labis na gulat. Kung paano nito nalaman na nandito sila, hindi niya alam. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Grayson. Okay lang ako. Nauutal at napalunok si Bridget at tinignan ang lalaki. Mabilis na hinarap ni Grayson ang lalaki at humanda sa pag-atake nito. Agad na nahawakan ni Grayson ang balikat ng lalaki at mabilis niyang sinuntok ang tagiliran nito. Mabilis na umikot ang lalaki at mabilis niyang nadagukan ng batok ni Grayson. Sumigaw naman ng tulong si Bridget. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Anak ng... Singhal nito.
Ngumisi si Bridget, ngunit nang harapin siya ni Grayson, nagbago ang kanyang itsura at napilitan ng humarap sa isang lalaki. Mabilis niyang hinila ang binata. Nang dumami lalo ang mga tao, agad silang tumakbo sa hotel at hinihingal na napaupo sa isa sa mga upuan na nasa lobby. Sigurado ka bang okay ka lang? Bakit? Sumigaw ka. Pero, nagtataka ako, Bridget. Sumigaw ka nang dumating ako. Pero hindi ka sumigaw nung kayo lang dalawa. Napalunok naman ang dalaga. Akala ko kasi magtatanong lang siya ng direksyon eh. Ikaw, ayos ka lang ba? Umirap si Grayson at tumango. Sa susunod, sumigaw ka kapag kailangan mo ng tulong. Mukhang malakas pa naman ang isang yon. At kaya kanyang durugin. Nag-aalala ka ba? Biglang tanong ni Bridget sa lalaki. Natigilan si Grayson at tila napagtanto ang galit sa kanyang katawan. Tinignan niya si Bridget na nakatingin sa kanya gamit ang inosente nitong mga mata. Ni hindi niya alam na iba pala ang reaksyon niya sa nangyari. Hindi ako nag-aalala. Iniisip ko lang na hindi mo kaya dapat sumigaw ka. Kaya ganito ang reaksyon ko. Sigurado kang hindi ka nag-aalala, sir? Hindi nga! Sigaw ni Grayson at umiwas ng tingin. Nagkibit-balikat si Bridget at napatingin sa labas. Salamat sa pagdating mo kanina. Ayun na naman ang bilis ng tibok ng puso ng binata. Ngunit, nang tinignan niya si Bridget, nakatingin ito sa malayo. May sugat na mga kamay at may bahid ng dugo ang damit. Napakurap si Grayson at nagtatakang napatingin doon. Trabaho ko yun bilang lalaki. Mahina ka. At sa ating dalawa, baka ikaw pa ang dehado. Mahinang sabi ni Grayson. Mas mabuti pa na ako ang magliligtas sa'yo dahil alam kong hindi mo kaya. Ngumiti si Bridget. Sa mga oras na yon, gusto niya na lang maging mahina para maramdaman niya ang pag-aalaga at pag-aalala ni Grayson para sa kanya. Ilang araw silang nanatili sa Tagaytay at agad din silang nakabalik sa mansyon nila Grayson. Ang kaibahan nga lang, mas naging close silang dalawa at lagi na silang magkasama sa lahat ng lugar na gusto nilang puntahan. Sa mga ilang araw na nakalipas, mas naging kabisado nila ang bawat isa. Sir, gusto kong malaman kung sino nga bang pangunahin mong kalaban. Bakit sila nandito nung isang gabi? At kung sino ang leader na sinasabi nila? Saad ni Bridget sa kanyang boss. Huminga ng malalim si George at agad sinara ang laptop. Marami akong kaaway, Bridget. At lahat ng yon ay sumubok na saktan ng anak ko at pasukin ang bahay na ito. Ngunit isang kaaway ang gusto kong pabagsakin. At walang iba kundi si Manuel, ang dating pumatay sa ina ni Grayson. Siya ba ang leader? Hindi. Siya ang pangalawang leader. Pero sa lahat ng nakaaway ko, ay siya ang naging mas malakas. Siya ang naglakas loob na pasukin ang pamamahay ko noon para lang patayin ang asawa ko. Kaya malakas ang kutob ko na si Grayson ang gusto niyang isunod. Sa anong dahilan? Sa anong dahilan bakit niya kayo iniisa-isa? Ngumiti si George at tinignan si Bridget. Dahil noon pa man, gusto niya na ang asawa ko. Na walang ibang ginawa, kundi ang maging mabait sa kanya sa kabila ng lahat. Inggit at selos na nangyari, Bridget. Pagkatapos ng usapan na yun, hindi lubos sa kalain ng dalagang dahilan. Para sa kanya, masyadong mababaw. Masyadong hindi makatotohanan ng dahilan. Napailing na lang si Bridget at tinignan si Grayson na nasa labas at kumakain. Napangiti ang dalaga at agad pumunta sa labas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bridget. Nilingon agad ng binata ang dalaga. Kanina pa kita hinihintay. Huh? Tanong ng dalaga habang nakakunot ang kanyang noo. Tumayo si Grayson at agad na humarap kay Bridget.
Let's go on a date. Pakiramdam ni Bridget, nabuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa narinig. Ngayon lang may nagyaya sa kanya na kumain sa labas, kaya hindi niya alam ang reaksyon na ipapakita niya at nanatiling nakatitig siya kay Grayson. Come on! Natawa si Grayson at inayos ang kanyang buhok. Hihintayin kita dito sa ibaba. Tapos, aalis na tayo. Dress nicely, okay? Oo, okay. Nauutal na saan ni Bridget at ngumiti. Suot niya ang isang black bodycon halter dress at tinignan ni Bridget ang kanyang itsura sa salamin at ngumiti. Ito ang unang pagkakataon na magsusuot ulit siya ng magandang damit. Kahit noon pa man, lagi na siyang nakasuot pero dahil sa training at misyon, kailangan niyang magsuot ng pants at isang polo. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na lumabas para bumaba at puntahan na si Grayson na nag-iintay sa labas. Wow! I'm amazed! Gulat na sabi ni Grayson nang makita siya. Nagtaas ng kilay si Bridget. Bagay ba? Bagay na bagay. Napakagat pa si Grayson sa kanyang labi at bumaba ang tingin sa hulma ng katawan ni Bridget. Tara? Okay. Nakangiting sagot ni Bridget. Inalalayan ni Grayson ang dalaga pasakay ng kanyang kotse habang may ngisi sa mga labi. Kaagad na minaneho ng binata ang kotse at agad silang nagtungo sa isang museum na gustong-gustong puntahan ni Grayson. Hindi niya maiwasan na mapatingin kay Bridget at hindi niya maiwasang mamangha na ang kasambahay niya ay may ganito kagandang katawan. Mas lalo lamang tuloy, lumalala ang pagkamangha ng kanyang puso. Nandito na tayo, sabi ni Grayson. Museum? Yes, matagal ko na itong gustong puntahan pero gusto ko may kasama ako. At napili mo na ako ang isama. Ngumiti si Grayson at tumango. Ikaw ang gusto kong kasama sa mga unang experience na mararanasan ko. Sa araw na yun, namasyal sila sa loob at napuno ng tawanan at halak-haka ng paligid nilang dalawa. Hawak ni Grayson ang bewang ni Bridget na nakatingin silang dalawa sa isang painting na nakakuha ng kanilang atensyon. Thank you for coming with me. Bulong ni Grayson kay Bridget. Salamat din. First time ko makapunta dito. Ngumisi si Grayson at kumindat sa babae. Di gumawa pa tayo na maraming first time. Natawa si Bridget at napailing na lang. Marami pa silang ginawa sa museum at lumabas silang dalawa na nagtatawanan. Ngunit agad ding natigilan nang may humintong puting van sa kanilang harapan dahilan para mapaatras silang dalawa. Bridget, hinawakan agad ni Grayson ang kamay ng dalaga. Diyan ka lang. Malamig na saad naman ni Bridget. Mabilis sumugod ng mga ito sa kanilang dalawa. Kaya mabilis silang naghiwalay ni Grayson. Umilag ang binata at mabilis sinalo ang kamao ng isang lalaki at agad niya itong pinaikot dahilan para marinig niya ang pagkabali ng buto nito. Tumakbo si Bridget at agad na sinipa sa dibdib ang isang lalaki at mabilis na umilag at niyakap ang mga hita nito at agad na binagsak sa matigas na bagay. Aray! Sigaw ng isang lalaki. Agad na tinignan ni Bridget si Grayson na swabing pinagsusuntok ang mga lalaki ngunit agad din silang napaatras nang makita ang kahoy at bakal. Pinatunog pa ni Bridget ang kanyang leeg at ngumisi habang nakatingin sa unahan. Sa kabilang banda, ang binata ay nagtatakang nanonood sa dalaga. Ang paghanga nito ay sumobra, ngunit ang pagtataka sa kilos ng dalaga ay mas lalo lamang nanuot sa isipan ni Grayson. Bridget! Tila hindi makagalaw si Grayson sa kanyang kinatatayuan dahil sa gulat, nang biglaang sumugod ang dalaga. Sinasalo ni Bridget ang bawat bakal na mahahawakan nito at agad na hinahampas sa mga lalaking madadapuan ng tingin. Ibang Bridget ang nasa harapan niya ngayon. Ibang Bridget na nakilala nilang lahat. Bridget! Sigaw ni Grayson at agad sinipa sa likod ang lalaki at agad na nahawakan ng bakal.
Nang tignan niya ang mata ng dalaga, natigilan siya. Walang buhay ang mga mata nito. Tila blanko at dumadaloy ang bagyo sa itim na mata ng dalaga. This is not the maid Bridget. She is the agent Bridget. Punong-puno man ng pagtataka, si Grayson ay hindi niya yung pinahalata. Ayaw niyang manguna sa mga bagay-bagay na hindi niya alam. Sa nangyaring yun, napatunayan ni Grayson na may kakaiba kay Bridget. Pakiramdam ng binata ay hindi tao ang kasama niya ng gabing yun, kundi isang halimaw. Dad, do you know Bridget better? Tanong ni Grayson. Bakit mo natanong, anak? Wala naman. Gusto ko lang din malaman. Dahil parang ang bilis mo siyang pagkatiwalaan at yung ituring mo siya ay parang anak mo. Natawa naman si George. Anak, masyado pang bata si Bridget katulad mo. Mabilis lang din siya makisama sa lahat ng bagay. Kaya naman agad ko siyang pinagkatiwalaan. Hindi sumagot si Grayson. Pakiramdam ng binata, nag-iingat ang kanyang daddy sa mga bagay na isasagot nito sa kanya. Kaya agad na rin siyang tumigil sa pagtatanong at lumabas na ng opisina nito. Nagulat si Bridget sa biglaang paglabas ni Grayson. Napahawak sa dibdib si Grayson sa ginawa nito. Bakit ka nandyan? Natawa naman si Bridget. Kasi may hinahanap ako Pero hindi ko mahanap kaya nagbabakasakali ako na nandito. She lied. Ang totoo, narinig niya lahat ng sinabi nito sa kanyang ama. Ang lahat ng tanong ni Grayson kay George. Natawa na lang din si Grayson. Kahit pa naiilang siya sa isipin na natalo ng dalaga ang mga lalaki sa museum. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Bridget na nag-angat ng tingin sa kanya. Mag-usap nga tayo? Seryosong sabi ni Grayson. Tungkol saan? Tanong ni Bridget. Sa mga oras na ito, kabado siya at pakiramdam niya ay tungkol ito sa museum. Ang nangyari na pakikipaglaban niya habang naroon ang binata. Tungkol sa ating dalawa. Pumunta sila sa swimming pool sa likod ng bahay at agad silang umupo doon. Nakataas ang jogging pants ni Bridget at sinalampak niya ang paa sa tubig. Huminga siya ng malalim at tinignan ng binata na nakatingin sa kanya at sa kanila mga paa. Yung nangyari sa museum, is that true? Marunong ka makapaglaban at mukhang eksperto ka. No, aksidente lang na marunong ako. Tinuruan kasi ako ng daddy mo sa basic martial arts. Pasensya ka na at nakita mo pa yon. No, walang problema sa akin. Umiling si Grayson at huminga ng malalim. Nagulat lang ako na kaya mo silang lahat. Ang pagkakakilala ko kasi sa'yo, mahinhin at parang babasaging baso. Para kami dalawang pagkatao. Like a two-faced person, ganun. Napalunok si Bridget, ngunit kailangan niya magsinungaling. Dahil yun ang utos sa kanya ng Supremo. Huminga ng malalim ang dalaga at tahimik na humingi ng tawad sa lalaking nasa gilid niya. At kailangan niyang magsinungaling hanggat hindi pa niya nakakaharap si Manuel. Baka guni-guni mo lang yun. Kasi ikaw naman talaga nakatapos sa mga lalaking yun. Ang galing mo nga sumuntok at sumipa Yung ganun Tinuruan ka rin ba ng daddy mo? Pag-iiba ni Bridget ng usapan at ipinakita pa ang mga moves na ginawa ni Grayson sa mga lalaki sa museum. Oo. Simula nang mamatay ang mommy. Si daddy na ang kasama ko. Tinuruan niya akong paano lumaban. Sumuntok, sumipa, gumamit ng mga iba't ibang bagay na alam ko makakatulong para sa kaligtasan ko hanggang sa nakasanayan ko na. Kaya naman pala swabe ang galaw mo Pero hindi ka pwedeng sumugod bigla. Kung ang kalaban mo may hawak na matulis na bagay. Kailangan mo muna silang pag-aralan. Tsaka pagmasdan mo ang mga braso nila para alam mo kung paano ka iilag, paano ka aatras o susugod. Tinuro rin sa'yo ni daddy yan? Nakangising tanong ni Grayson. Experience? Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ngunit na magsalita si Grayson, agad na nakinig si Bridget. You know, I did not forget our kiss. Pagbasag ni Grayson sa katahimikan. Ano? Ngumisi si Grayson. Come on.
Alam nating pareho na gusto natin yon. I was drunk, yes, pero hindi ko nakalimutan yon. Hindi alam ni Bridget ang magiging reaksyon niya. Nabalot siya ng kahihiyan dahil sa sinabi ni Grayson. Ngunit kakaibang ginhawa ang naramdaman niya. Dahil ang akala niya, hindi naalala ng binata ang pinagsaluhan nilang halik. Honestly, I admire you. Seryosong sabi ni Grayson. Humahanga ako sa ganda mo, sa lahat. Hindi ko lang masabi kasi nai-intimidate ako sa tuwing nagkikita tayong dalawa. Na tipong parang may apoy sa pagitan natin. Nakapag lumampas ako sa apoy na yun sa huli baka masaktan ako. Naisip ko na pwede ko rin pala sabihin na nagugustuhan kita sa mga nakalipas na buwan na nandito ka. Gusto mo ko? Tanong ni Bridget. Tumango si Grayson at kinagat ang kanyang labi. Tinignan niya ang kanilang paa na nasa ilalim ng tubig. Matagal na. Napakurap-kurap si Bridget at akala niya siya lang ang nakakaramdam ng ganon. Kung pwede niya lang sana sabihin na matagal niyang kilala ang binata, magiging madali para sa kanya ang sabihin ang nararamdaman. But I don't want to rush things. Ngumiti si Grayson ngunit seryoso ang mga mata nito. You're too precious to me. Pakiramdam ko, kapag minadali ko ang bagay na to, para ko na rin tinanggal ang karapatan mo na tumanggi. Grayson. Hindi alam ni Bridget ang kanyang sasabihin. Ngumiti si Grayson at humarap sa kanya. Hindi mo kailangan magsalita. Gusto ko lang sabihin na ang nararamdaman ko kasi parang sasabog na. Kung hindi ko pa ilalabas, baka mahirapan ako. Ngumiti si Bridget. Well, honestly, I like you too. Natigilan si Grayson at napaawang ang labi nito. Dahil sa sinabi ng dalaga, hindi niya gustong makita ang reaksyon ng binata. Ngunit alam niyang nakatitig ito sa kanya. I like you. Ngumiti si Bridget. Parang ang sarap ulit-ulitin. Oh goodness, is that true? Natawa si Grayson at hindi alam kung saan ba hahawakan ng dalaga. Ayaw mo? Nang aasam na tanong ni Bridget. Sa sobrang tuwa ni Grayson, mabilis niyang hinalikan ang labi ng dalaga. At hinalikan? Ang pisngi nito, ganon din ang noo nito. Ngumiti sila sa isa't isa. Ngunit, ang pangamba sa puso ni Bridget ay hindi mawala. Marahil siguro, hahayaan niya na lang ang sarili na mahalin ng binata hanggang sa pwede na. Pero kapag dumating yun, sana, pwede pa. Mabilis lumipas sa mga araw at naging sikreto ang relasyon nilang dalawa na kahit ang daddy nito ay hindi alam. Kada gabi, bantay sarado ni Bridget ang buong mansyon, lalo pat minsan ay nakakarinig siya ng kung ano-ano. Alam niyang pailalim kung kumilos sa mga kalaban. Ngunit ang puso niya, gusto niyang makita si Manuel. Gustong gusto niya nang matapos ang lahat. Good morning. Nakangiting bungad ni Grayson. Napakurap naman si Bridget. Ang aga mo naman ata. Lumapit si Grayson at hinalikan ng labi ni Bridget na bahagya pang natigilan. Para sabay na tayong kumain. Umalis si daddy kanina kaya tayong dalawa lang at ang ibang maidang nandito. Nagluto din ako ng pagkain. May sakit ka ba? Natawa si Bridget at dinampian ang noo ng binata gamit ang kanyang palad. Happy lang. Tara na, kumain ka na. Sabay silang kumain sa araw na yon at nang matapos, agad na nagbihis si Bridget para sa kanyang trabaho para ngayon. Nang matapos siya sa kanyang pagbibihis, tumitig muna siya sa salamin ng ilang minuto. Nagdadasal na sana walang mangyaring masama at ma-enjoy nila ang araw na ito. Tara na? Tanong ni Grayson. Tara. May trabaho ka pala ngayon? Ba't mo pa ako sinama? Hindi ka na maid sa bahay, okay? Kasama kita sa lahat ng bagay o trabaho ko. Malumanay na sabi ni Grayson. Lagi na kitang kasama. Ngumiti lang si Bridget at agad silang nakarating sa isang malaking building. Naglakad sila papasok doon at inasikaso ni Grayson ang dalaga.
Halos buong araw lang na nakaupo si Bridget at hindi niya malaman kung bakit kinakabahan siya at bakit tila hindi siya mapakali. "Are you okay?" tanong ni Grayson. "Okay lang. Hindi ko lang maintindihan ang sarili ko. Para akong kinakabahan na ewan." "Walang mangyaring masama, okay?" saad ni Grayson at hinalikan pa ang kanyang noo. "Sana nga." Dumating ang tanghali at naiwan lang ang dalaga sa opisina ni Grayson. At pagdating naman ng hapon, kumain sila ng sabay at nagkulong lang sa opisina habang nanonood ng movies. Ganito pala ang pakiramdam ng minamahal at hindi akalain ni Bridget na mararamdaman niya ulit ang ganitong klaseng pakiramdam. Sana lang maramdaman niya pa ito sa mga susunod pang taon. "Bridget, wait. May kukunin lang ako sa kotse. Nakalimutan ko ang documents na nasa backseat. Gusto mo samahan na kita? Gabi na oh." Nag-aalalang sabi ni Bridget. "Hindi na, mabilis lang ako. Tatawag ako kapag paakyat na ako." Ngumiti si Grayson at agad na tumayo. "Mag-ingat ka ha," huling sabi ni Bridget. Ngunit ang mabilis ay umabot ng matagal. Napatayo na si Bridget at dali-daling lumabas at sumakay ng elevator. Kabadong-kabado siya habang hawak ang kanyang cellphone at nang makarating sa parking lot, agad niyang tinawagan si Grayson. "Answer please," bulong ni Bridget. Tumakbo si Bridget sa bawat sulok ng parking lot, ngunit natigilan siya nang makita ang isang kahoy sa tapat ng kotse ni Grayson. Nabitawan ng dalaga ang kanyang cellphone at natulala sa dugo na nasa kotse ng binata. "Grayson, sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo, Grayson?" Tinignan ni Grayson ang kanyang mga kaibigan na nagtatago lamang sa kotse. Ito ang unang pagkakataon na gagawin niya ito dahil malakas ang kutob niya na may tinatago sa kanya si Bridget. Dati niya pa ito gustong gawin. Ngunit sa kawalan ng ebidensya, hindi niya magawa. Ngunit ngayon, mas umaalab ang kuryosidad niya kay Bridget. "Sigurado ako may tinatago si Bridget, Luis. Ramdam ko isa siya sa mga tauhan ni Papa na nagbabantay sa akin." "Paano kung siya nga? Anong gagawin mo?" tanong ni Maki. "Mag-uusap kami." Maging si Grayson, hindi niya alam ang isasagot. "Gusto ko lang talaga malaman kung bakit kailangan niya magpanggap na maid ko. Kung isa pala siyang tauhan ng Papa ko. Ang mga kalaban namin, bihira ko magpakita. Ngunit alam ko may ginagawa siya na hindi ko makita. At hindi ko man lang mapansin dahil hindi ko alam." "Nandiyan na si Bridget. Sabihan mo ang mga tauhan na hindi siya sasaktan. Gusto ko lang makita kung paano siya makipaglaban." Utos ni Grayson. Akala ni Grayson magiging madali yun. Ngunit maging siya kabado rin sa mga gagawin ni Bridget. Mag-isa lang ito sa ibaba at nangangapa sa dilim. Ngunit na magsimulang sumugod ang mga tauhan sa harapan ng dalaga, agad itong kumilos. "Kasambahay ba talaga yan?" Gulat na tanong ni Luis. "Kayang-kaya niya nga halos lahat oh." Napahawak naman si Maki sa kanyang ulo. Hindi inalis ni Grayson ang tingin sa dalaga na ngayon. Parehong may hawak na kutsilyo na para ba itong pangunahin niyang laruan. Bawat tarak ng kutsilyo sa katawan ng kanyang tauhan, nangingilabot siya. Nanliit ang kanyang mga mata dahil sa pamilyar na galaw at paghagis ng kutsilyo. "Teka, throwing knives? Ganyan din ang pagbato niya, hindi ba? Ang porma at ang motor." "Siya yun?" tanong ni Grayson. Napatayo siya ng mabilis nang pinaandar nito ang motor at lahat ng kanyang tauhan ay tumilapon. Mabilis na lumabas si Grayson at agad na tumakbo papunta kay Bridget na nakasakay sa kanyang malaking motor. "Bridget!" Sigaw ni Grayson. Muntik nang magasgasan ang kalahati ng katawan ni Bridget nang ipatagilid dito ang motor para hindi mabangga ang binata. "Grayson?" Lumapit agad ang binata at mabilis na tinignan ng dalaga. Nagulat nang makita siya. Tinignan agad ni Bridget ang kalagayan niya. Ngunit agad din itong napaatras nang may mapagtanto dahil sa itsura nito. "You planned this?" tanong ng dalaga. "Yes."
To know who you are. Matapang na sagot ni Grayson. Napalunok si Bridget at tila nahulog sa patibong ang kanyang itsura. Hindi siya makatingin ng diretso sa binata. Pakiramdam niya sa mga oras na ito, isang malaking katangahan ang nagawa niya dahil hindi siya nakapag-isip kaagad. Are you an agent? Please answer me. Yes. Diretsahang sagot ni Bridget. Napalunok ang dalaga at umiwas agad ng tingin dahil sa seryosong titig ni Grayson sa kanya. Natigilan naman si Grayson sa kanyang kinatatayuan at nanatiling nakatingin sa dalaga. Tila pinakikiramdaman ang bawat sasabihin ng isa't isa. Tell me, Dad. I want to know everything. Nakayuko lang si Bridget habang ang mag-ama ay nasa kanyang harapan. Gustong magalit ng dalaga dahil sa ginawa nito. Ngunit hindi niya masisisi ang reaksyon at nararamdaman ni Grayson. Lalo pat nalaman nito ang katotohanan. Ngunit ang pagmamahal ng dalaga, nanatili pa rin kahit kailan. Tauhan mo si Bridget at nandito siya para bantayan tayong dalawa. At kailangan niya magpanggap na kasambahay? Hindi makapaniwalang tanong ni Grayson. Yes. Isa siya sa pinakamagaling kong agent. Bridget is my right hand in everything. Hindi totoong kasambahay siya. At hindi rin siya mahirap. Dahil isa rin siya sa pinakamalaki ang bayad sa kumpanya. Bridget's last mission, before she'll leave, is us. Lalong-lalo ka na. Paliwanag ng matanda. Bakit hindi mo sinabi sa akin to, Dad? Akala ko ba hindi tayo maglilihim sa isa't isa? At alamin ang kilos natin. Nanliit ang mga mata ni Grayson. Hindi ko man lang nalaman ang ginagawa mong kilos. Akala ko pa naman sabay nating hahanapin si Manuel. Nag-angat ng tingin si Bridget at napansin ang kakaibang tingin ni George sa kanyang anak. Naiintindihan niya ang matanda at alam nito kung gaano kadelikado ang inggit at selos na nagagawa sa isang tao. Huminga ng malalim ang dalaga. Dahil ito na rin ang oras para ilabas niya ang tunay niyang ugali bilang tauhan ng kanyang supremo. Hindi natin alam kung kailan ang susunod niyang galaw, kaya naman nag-iingat lang ang ama mo sa mga kilos niya. Napatingin si Grayson kay Bridget. I lied, and I apologize for that, Grayson. Pero ginagawa ko lang din ang trabaho ko para bantayan ang mansyon niyo at ikaw mismo. Noong isang gabi. Bridget. Malamig na saway ni George. Tinignan ni Bridget si Grayson. Napatay ko ang unang leader ni Manuel. At ngayon hinahanap nila ako. Muntik nang pasukin ang bahay niyo. At doon ako kumilos. At sinabi ko sa sarili ko na huli nilang punta na yun dito. Kaya doon umalab ang tensyon. At mas lalong nag-alab dahil ginising ko ang natutulog na si Manuel. Ngayon, kailangan nating mag-ingat dahil hindi maganda ang nagagawa ng selos at inggit sa isang tao. Kung tatanungin mo, ako rin ang isa sa mga dahilan na sa tuwing napapatrouble ka, malinis ang nangyayari dahil ako ang naglilinis. At ako rin ang isa sa mga dahilan kung bakit wala ka man lang alam sa kinikilos si Supremo. Hindi agad nakasagot si Grayson at nanatili ang gulat sa kanyang mga mata. Seryoso masyado si Bridget, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Katulad kung paano niya nakita ang mga mata nito noong nakikipaglaban sa museum. Hindi niya halos malaman kung anong sinasabi nito. At ngayon, kumikilos na sila, Grayson. Kailangan natin na mas maging handa. Hindi ako pumayag na bantayan ng bahay na to kung pati kayong dalawa ay mawawala. Bridget is right. Sa wakas nagsalita na rin si George. Kailangan natin na mas paghandaan ng paglusob ni Manuel. And this is her last mission. And might as well, let's give her a good memory. And we will be the backup. Natulala si Bridget sa balkonahe sa dulo ng pasilyo habang hawak nito ang kanyang balisong
na binigay sa kanya ni George. Napatingin ang dalaga sa kanyang likuran na makita niya si Grayson. Hindi ka makatulog? Tanong ni Grayson sa kanya. Galit ka ba sa akin? Sa lahat ng sinabi ko kanina, sa mga nalaman mo? Lumapit si Grayson na tumabi kay Bridget. Hindi, nagulat lang ako pero kilala ko si Papa. Marahil may dahilan ng lahat. Hindi ko akalain na ikaw ang dahilan kung bakit ligtas ako. O kung bakit nandito pa rin ako. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Sinubukan pang magbiro ng binata. Ngumiti naman si Bridget. Gusto kong lagi kang pinoprotektahan. Gusto ko na lagi kong nakikita at malalaman na ligtas ka. And I'm always here for your safety. And I will do everything just to protect you. Halika nga dito. Malambing na sabi ni Grayson at inilahad ang kanyang braso para mayakap ng buo si Bridget. Lumapit naman ang dalaga at napangiti nang dumampi ang balat nila sa isa't isa. Huminga ng malalim ang dalaga. Hindi ako galit. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Alam ko malakas ka and I've seen that so many times. Pero alam ko ring may kahinaan ka. Malumanay na sabi ni Grayson. At alam mo ba kung ano yung kahinaan ko? Tanong ni Bridget. It's you, Grayson. You are my weakness. Napangiti si Grayson at hinaplos ang buhok ng dalaga. Kahit anong mangyari, hindi natin pababayaan ang isa't isa. Pagkatapos nito, mamumuhay tayo ng payapa at masaya sa ibang lugar. Ngumiti si Bridget dahil sana nga magawa niya yon kasama ang binata. Tinapik-tapik ni Bridget ang likod ni Grayson habang nakikinig sa mga sinasabi nito at sumasagot sa mga tanong nito. Hindi ko alam na leader pa lang napatay ko. Nakita ko lang siya sa gilid ng kotse kaya akala ko may ilaga niya ang kutsilyo ko. Hindi ko naman sinasadya yun. Pero hindi rin ako nagsisisi na ginawa ko ang bagay na yun. At least kahit papano, nabawasan pa ang iisipin ng daddy mo. Hindi ko alam ang plano ni daddy. Pero gusto kong nasa tabi lang kita, okay? Hinawakan ni Grayson ang magkabilang pisngi ng dalaga. Okay. Huwag kang aalis sa tabi ko kahit na anong mangyari. Alam kong kaya mo ang sarili mo. Pero hindi ka pwedeng mapahamak. Kailangan kita, Bridget. Don't make me worry. Ngumiti si Bridget at tumango-tango. Okay, Grayson. Pahalik nga. Nakangusong saad ng binata. Umayos ng tayo si Bridget at agad niyakap ang leeg ni Grayson. Nang magsimula itong halikan ng kanyang labi, napapikit ang dalaga kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Because if there's one thing she knew, she will surely miss this man. Everything is ready. Lahat ng tauhan nila ay nakahanda sa paligid habang si Bridget naman ay nasa likod at naghihintay ng signal. Malapit sa dagat ang napili nilang venue, kaya naman alam ni George na magiging madali nilang mauubos ang lahat kapag nasa iisang venue lang sila. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang upuan at lahat ng tao may kanya-kanyang kasamang bodyguard. Nasaan si Bridget? Tanong ni Grayson. Hindi ko pa siya nakita. Baka nasa tabi-tabi lang. Dad, hindi ba pwedeng dito na lang siya? Ayaw ni Bridget. Gusto niya sa tahimik na lugar. Kaya hayaan mo lang muna. At baka may sarili siyang plano. Lahat ng guest ay kasapi ng kumpanya. Ang iba sa kanila ay ang mga tauhan ni George. Ito ang kanilang event para sa isang close deal mula sa isang kumpanya galing sa ibang bansa. Kaya naman lahat ay talagang naghihintay para sa event na ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta nyo at maraming salamat sa mga hindi ko inaasahan na regalo mula sa inyong lahat. Nais ko lang sabihin na nakuha na namin at natapos na ang isang building sa Tagaytay na gawa mismo ng aking anak na si Grayson.
Nagpalakpakan ng lahat ng bisita at ngumiti lang si Grayson at maliit na tumango-tango sa mga tao sa paligid niya at tinanguan din ng kanyang daddy. Ngayon, masayang masaya ako sa isa na namang tagumpay na inilaan ng aking anak para sa aming dalawa ng aking namayapang asawa. Kung nanunood man siya, batid kong napakasaya niya. Ngumiti si George. So, let's have a toast for everyone's successes. Lahat sila ay nagtaas ng mga baso. Ngunit ang kasunod nun ay sunod-sunod na putukan. Napasigaw ang ilan sa kanila. Ngunit dahil matibay ang salamin, halos wala namang nasaktan. Mabilis na nakita ni Grayson mula sa hindi kalayuan ang ilang bangka na sinasakyan ni Manuel at ng mga tauhan nito na ngayon ay papalapit na. Cheers, George! Sigaw ni Manuel at pumasok sa loob. Kinuha niya agad si George na napaluhod sa unahan. Tama lang ba ang aming pagdating? Tamang-tama lang. Kalmadong sagot ni George. Hindi lingid sa kaalaman ni Manuel ay may sikretong lagusan ng bawat ilalim ng lamesa na kung saan natatakpan ng mahabang tela. Hindi alam na matanda na ang lahat ng bisita ay nakatago sa ilalim at ang tanging natitira na lang ay ang mga tauhan. Bagay na wala si Manuel ay ang utak na meron naman si George. Nasaan ang babaeng pumatay kay Asyong? Nasaan? Tanong ni Manuel at nilibot ang paningin. Nandito ako. Boses ni Bridget ang nangibabaw sa buong restaurant. Natigilan si Manuel at napatingin kay Bridget na nakasuot ng skinny jeans, itim na sando at itim na jacket. Nakakahanga ang mga mata nitong walang buhay. At nakakahanga ang dalaga dahil pumunta pa ito sa gitna na walang dalang armas. Ikaw! Binitiwan ni Manuel si George na agad namang sinalo ng tauhan nito. Kaya hinila papunta sa gitna. Kumusta? Nagising ba kita? Nakikiramay ako. Mapang-asal na saad ni Bridget. Tumawa si Manuel at ginawang tungkod ang mahabang baril nito. Ang kapal din ng pagmumukha mo na magpakita ngayon sa akin at ipagmayabang kung paano mo pinatay ang kaibigan ko. Hindi ba ikaw rin ang pumatay sa asawa ng kaibigan mo? Quits lang tayo, Manuel. Nagtagis ang panga ni Manuel at tila na insulto sa sinabi ng dalaga. Ngunit imbes na si Bridget ang bawian nito, ay si George. Mabilis na napatayo si Grayson, ngunit agad siyang pinigilan ng dalaga dahil delikado. Hindi kailan naging patas ang lahat. Si George ang may kasalanan at tanging siya lang dapat ang magbayad ng lahat ng kasalanan niya. Kung hindi lang sana niya inagaw sa akin si Matilda, sana masaya kami. Umiling si Bridget. Nakakamatay ang selos ngunit ang inggit, nakakapatay ng tao. Ngumisi ang dalaga. Nang matapos na to, bakit hindi pa natin simulan? Isa, laban sa inyong lahat. Bridget! Singhal ni Grayson sa dalaga. Ito ang napag-usapan nilang dalawa ni George. Kailangan niya makatuntong sa bangka na sinasakyan nila Manuel. Nang sa ganon, maitanim niya ang bomba at makaligtas pagkatapos ng ilang segundo. Ito ang tanging paraan para mapag-isa niya lahat ng kalaban at mawala ito na parang bula. Binapahanga mo talaga ako, bata. Kahanga-hanga naman talaga isang katulad ko eh. Nakangising saad ni Bridget. Mabilis na sumugod si Bridget at agad naman kinuha ni Grayson ang kanyang ama at mabilis silang lumabas. Naiwan ang dalaga na nakikipagpalitan ng suntok at sugod sa matanda. Agad na kumilos sila Grayson at hinanda ang barko para makaalis. Ngunit nang makita ang dalaga na nakikipaglaban, hindi niya maiwasang mag-alala. Nandito na ba ang lahat? Si Bridget pa! Dad, si Bridget! Hindi sumagot si George at nanatili ang tingin kay Bridget. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa lahat at ang babaeng sumalo ng lahat ng bigat ng kanyang puso. Ngumiti si George. Alam niyang balang araw, makakapagpasalamat siya sa batang nagbigay sa kanya ng pag-asa para mabuhay pa. No, Dad. Napatayo si Grayson nang makita niyang napaluhod si Bridget. Dad, do something!
Alis na tayo, tara na! Sabi ni George. Dad, no! Si Bridget! Nanlaki ang mga mata niya nang hilahin nila ang dalaga at pagtulungan habang sinasakay sa bangka. No, Bridget, please! Grayson! Sigaw ni George. Ngunit tila huminto ang paghinga ni Grayson nang makitang nakangising si Bridget. Habang nakaupo at nakatingin sa kanya. Sa huling pagkakataon, nasabi ng dalaga ang huling salita na gusto niyang sabihin pagkatapos ng kanyang misyon. I love you, Grayson! Buong lakas sa sigaw ni Bridget. Sumigaw din si Grayson at isinigaw niya ang pangalan ng dalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsigaw ay ang malakas na pagsabog mula sa bangka na kinalalagyan ni Bridget. Nanlaki ang mga mata ng binata at pumatak ang kanyang luha nang makitang inaapoy ang bangka kung nasa ng dalaga. Sumigaw siya ng sumigaw. Hanggang mapao siya, isinigaw niya ang pangalan ng dalaga. Hanggang magsawa siya. Weeks after the incident, Bridget got home safe to Tolentino Safe House. Nang sumabog ang bangka, ay siya ring pagtalo ng dalaga para makaligtas dahil ang tanging nasa isip niya lang ay ang binata at ang muli nilang pagkikita. Nang matapos ang aksidente na yon, nagtamo siya ng sugat at malalim na saksak mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bridget, tawag ni George isang umaga na nakatambay lang ang dalaga sa dalampasigan. Supremo, ngumiti si Bridget habang nakakas ang kanyang kanang braso dahil sa tumamang matigas na bagay sa kanya. Ilang linggo ang nakalipas nang makarecover ang dalaga mula sa aksidente. Naisip niyang hindi magpakita kay Grayson na alam naman niyang hinahanap siya. Maraming pinagbago, ngunit isa lang ang gusto niya, ang makita ang binata. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng nagawa mo sa akin at sa anak ko. Panimula ni George. Nanatiling nakikinig si Bridget. Alam kong hindi sapat ang pasasalamat para sa lahat ng nagawa mo sa akin, sa lahat ng utos ko, at sa lahat ng training na nagawa ko sa iyo noon para maging ganito kakahusay. Hindi ko akalain na sa bandang huli, kahit anong mangyari, nanatili ka. Para na kitang anak, Bridget, at gusto kong humingi ng tawad sa pagbabawal sa iyo na magmahal. Dahil alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang anak ko. Ngumiti lang si Bridget at tinignan ng asul na dagat. Dapat nga ako magpasalamat sa iyo Dahil kung hindi dahil sa iyo, wala ako dito. Ikaw ang nagpalaki sa akin mula noon. Ikaw rin ang amang kinilala ko noon pa man. Pero hindi ko ata kaya maging kapatid si Grayson sa oras na mapagdesisyonan mong gamitin ko ang apelyido mo bilang anak mo. Natawa naman si George at tinapik ang balikat ni Bridget. My son is happy with you. He's in love with you. At sa tingin ko hindi ko kayang pigilan yon. May mga sarili na kayong pag-iisip, kaya alam kong hindi nyo na kailangan pa ng salita ko. Napayakap si Bridget sa kanyang unang support system. Niyakap niya ang lalaki naging pangalawa niyang ama. Mahal na mahal ko si Grayson. Ibigay mo na to sa akin, Supremo. Ngumiti naman ang matandang lalaki at tumango-tango. Nang matapos ang usapan nila, ay ang pagdating naman ni Grayson, ang kanyang hinihintay. Huminga ng malalim si Bridget habang nakaupo sa sala. Maayos ang damit, maging ang kanyang buhok ay maayos din. Narinig niya ang boses ni Grayson, kaya mabilis na nangilid ang luha niya. At agad niya rin namang pinigilan yon. Ano ba? Wala naman dito si Bridget Sabi ng nakapiring na si Grayson. Watch and see. Nakangising pa nga asar na sabi ni Luis. Naging dahan-dahan ang lahat para kay Bridget. Agad siyang tumayo at napangiti nang manlaki ang mga mata ni Grayson. Hindi pa ito makapaniwala sa nakikita dahil nanatili ito nakatayo at hindi gumagalaw. Bridget, totoo ba to? Tumango si Bridget at nagunahang tumulo ang kanyang luha sa kanyang mata. Grayson.
Mahina niyang pagtawag sa pangalan ng binata. Mabilis na niyakap ng binata si Bridget na umiiyak, na niyakap siya pabalik. Naging mabagal ang lahat para sa kanilang dalawa. At ang yakap nila sa isa't isa, ramdam ang pagkasabik. Akala ko I survived. Tumalon ako nang marinig ko ang bomba. Ngunit nahirapan din ako. Pakiramdam ko sa mga oras na yon, nakita ko ang mommy mo. Sinabi ko sa sarili ko na magkikita tayo kahit anong mangyari. At hindi ako papayag na hindi ko magagamit ang apelyido mo. Natawa si Grayson at pinakatitigan ng dalaga. I missed you so much. Ngumiti si Bridget at sa araw na yon, buong araw silang nagkwentuhan sa nangyari at sama-sama rin silang kumain. Nang matapos sila sa pagkain, agad silang lumabas at naglakad-lakad sa payapang dalampasigan. Sa wakas tapos na rin. Nakangiting sabi ni Grayson. Hindi na tayo mangangamba na baka may panganib sa paligid mo. Nakangiting saad ni Bridget. Sobrang takot ko nung nalaman ko na hindi ka mahanap sa isla. Hindi ko alam ano gagawin ko at mararamdaman ko parang mababaliw ako, Bridget. Baka sa gwapo nitong mukha ang pag-aalala at takot. Hindi ko alam kung nasan ka o baka naman ay nakuha ka na ng mga kalaban. Tinatanong ko si Daddy pero ayaw niya ako sagutin. Kaya wala akong magawa kundi tumahimik na lang o di kaya umiyak kapag walang nakakakita. Natawa naman si Bridget at hinampas ang braso nito. Bading? What? Nag-aalala yung tao tas tatawagin mong bading? Natawa ulit si Bridget at napailing na lang. Ilang oras ang ginugol nila para makapag-usap. Ngunit sa kanilang pagbalik, iba ang nadatnan nila. Natigilan si Bridget na makita ang lamesa na nasa gitna at maraming bulaklak. Nakita niya rin ang mga bulaklak na hindi niya alam kung saan nila nakuha. Ano to? Umupo ka at buksan mo ang isang box na nasa lamesa. Tsaka humarap sa akin kapag nabasa mo na ang nilalaman. Nakangiting saad ni Grayson. Okay. Natatawa si Bridget at agad na dahan-dahang lumapit. Ngunit hindi na siya umupo. Agad niya nang binuksan ang box na naglalaman ng mga cupcake. Natawa si Bridget. Dahan-dahan ang kanyang paglapit at hindi siya umupo pa. Agad na binuksan ang box na naglalaman ng cupcake. Nangunot ang kanyang noo na makitang napakaraming kandila at cupcake, kaya agad niyang tinignan ang susunod na instructions. Blow the candle, and it will reveal the letters. Pagbasa ni Bridget sa papel, hinipa niya ang unang kandila at lumabas doon ang letrang W. Kaya agad na nagangat ng kilay si Bridget. Nagpatuloy siya sa pag-ihip at nabasa niya kaagad ang unang dalawang salita. Will you? Kumalabog ang puso na husto ni Bridget at nagsimulang manginig ang kanyang labi nang mabasa ang pangatlo. Mary? Huminga ng malalim ang dalaga at agad na hinipan ang panghuli. Me? Muli siyang bumaling kay Grayson. Will you marry me? What is this? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang pagharap, doon niya nakita ang binata na nakaluhod at hawak ang box ng emerald ring. Hindi makagalaw si Bridget at tila napako siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang ngiti sa labi ng binata. Will you marry me, Bridget Frost? Nakangiting tanong ni Grayson. Ilang beses tumango si Bridget at agad na napahiyaw ang mga kaibigan at pamilya nito nang masuot ng binata ang singsing sa kanya. Masayang nagyakapan ng dalawa at napapikit si Bridget nang halikan nito ang kanyang noo. Itinapat niya sa ilaw ang singsing at napangiti ang dalaga nang makita ang kanilang pangalan sa gilid nito. See you, Mrs. Tolentino. Nang aakit na sabi ni Grayson at hinaplos ang bewang niya. Kasal muna bago honeymoon. Natatawang sabi ni Bridget. Natawa na rin si Grayson at agad niyang niyakap ng mahigpit dahilan para mapangiti si Bridget at napapikit. Dahil ito ang pangarap niya.
Ito ang happy ending na gusto niya. At ang pagtatapos ng kanyang huling misyon. Asawa na kita. Ayun na siguro ang pinakamagandang narinig ni Bridget sa kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal, ilang taon ang lumipas. Lumipat agad sila ng bahay pagkatapos ng kanilang kasal at namuhay ng payapa kasama ang kanilang isang anak. Taon na ang lumipas at nakalimutan na rin nila ang nangyari sa nakaraan at nagpaplano sila ng masayang kinabukasan para sa kanilang nag-iisang anak. Mommy, ano po maganda? Baby blue or dark blue? Tanong ni Gavin. Hawak nito ang dalawang hanger ng damit. Ngumuso si Bridget at tinuro ang baby blue. Mas bagay sa ito, anak. Okay, mommy. My mommy wants the baby blue so I like it too. Nakangiting sabi ni Gavin at tinanggal nito ang pagkakahanger ng damit. Sa mga nakalipas na taon, ay isa na siya sa may-ari ng isang kumpanya kasama ang kanyang asawa na isang engineer. Gustong-gusto ni Bridget ang buhay na meron siya ngayon. Dahil ito ang buhay na wala siyang ibang iniisip, kundi ang lulutuin niya para mamaya. Sa mga nakalipas na taon din, naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Marahil dahil sa kanilang anak na si Gavin. Okay na po, mommy. Pogi na po ba ako? Oo naman. Mas pogi ka pa nga sa daddy mo. Humagikgik si Gavin at lumapit sa kanyang mommy. Gusto ko na po makita si daddy, mommy. Pupuntahan natin siya. Nakangiting sabi ni Bridget. Taon na rin ang lumipas nang mangako si Bridget na hindi niya hahayaan na mamulat ang kanyang anak sa mundo niya noon. Hindi niya rin hahayaan na maging ang kanyang anak ay matututo sa lahat ng bagay na kinagisnan niya noon. Ayaw niyang mahirapan ang anak niya at gusto niya makapag-aral si Gavin at walang ibang aatupagin kundi mag-aral at maglaro kasama ang mga kaibigan nito. Makikita ko po ba ang building, mommy? Tanong ni Gavin na nasa backseat. Makikita mo kung saan nag-work si daddy, anak. We will stay there until your dad wants us to go home, okay? Okay, mommy. I can't wait to see him na. Ngumisi pa si Gavin at idinikit ang pisngi sa headrest ng kanyang upuan. Natawa naman si Bridget at napailing na lang sa closest ng mag-ama. Minsan nga ay parang hangin na lang siya sa dalawa at papansinin lang siya kapag kakain na o kaya naman may kailangan sa kanya. Natatawa na lang siya dahil kapag inaaway niya ang anak, takbuhan nito ang ama. At kung minsan kapag ayaw ni Grayson dito, umiiyak ito at nagwawala na para bang katapusan na ng mundo. Nandito na tayo, Gavin. Tuwang-tuwa naman ang kanyang anak. I will see my daddy! I will see my daddy! Pumasok sila sa loob at agad na tumango ang mga tao sa kanya at binati siya ng ilan sa mga staff. Diretso ang lakad nila papunta sa elevator. At namamangha naman ang kanyang anak sa mga nakikita nito. Kaya hindi niya maiwasang matawa. Ow, my head! Ngumuso si Gavin at hinawakan ang kamay ni Bridget. Where is daddy, mommy? Is he here? Tumawa naman si Bridget at agad silang dumiretso sa opisina at sinabi na may meeting pa si Grayson kaya kailangan nilang manatili sa opisina nito. Nang ilang oras na nakakalipas, bumukas ang pinto at bumungad ang masayang ngiti ni Grayson na kanina lang ay stress at halos magsungit na sa opisina. Daddy! Sigaw ni Gavin. Baby, namiss mo ba ako, ha? Opo. I want to see you po. Mommy and I came here to see you. Do you have food? Natawa ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Habang tinitignan ni Bridget ang kanyang mag-ama, hindi niya maiwasang maluha. Dahil sa pagmamahalan nila, nakabuo sila ng isang anghel. Hindi lubos sa kalain ni Bridget na magiging ganito siya kakontento at kakampante sa buhay na meron siya. Mapagmahal na asawa at isang mabuting anak at napakalambing na si Gavin. Mommy, say ah! Ang cute na boses ni Gavin ang pumukaw sa atensyon na nakatitig na si Bridget. Natawa si Bridget at binuka ang bibig. This is yummy, anak! Natawa si Grayson at napatingin sa asawa na naluluha na naman. Alam niya kung gaano nag-e-effort si Bridget para maging mabuting ina at asawa sa kanilang dalawa ni Gavin. At hindi naman nabigo
dahil lahat ng effort at sakripisyo ng kanyang asawa ay nagbunga. Are you crying because of happiness? Or are you crying because of sadness? Ang cute kasi ni Gavin. Ngumuso si Bridget. Masaya ako nakikita siyang masaya. Like every time I see him smile, parang lahat is worth it. Parang lahat nabigyan ng hustisya dahil binigyan niya tayo ng isang anghel. Niyakap ni Grayson si Bridget at hinalikan sa noo. Everything is worth it. Mula nang pinakasalan kita hanggang sa magkaroon tayo ng anak, lahat yun worth it. You're the best mom and the best wife. Napangiti si Bridget at niyakap ang asawa. Hanggang sa huling kabanata ng kanilang kwento, ay ang pagmamahal pa rin ang nanalo. Pagmamahal na kahit kailan ay pipiliin sa araw-araw. At ang pagmamahal ng dalawang taong handang protektahan ang isa't isa. The end. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.